Ortigas, Pasig matapos umanong mawalan ng preno. Huli sa CCTV. Batang pasahero, tumilapon. Malaki ang sunog sa Isla Puting Bato sa Gando, Maynila noong Biyernes. Hinihinala ng ilan na sinadya umano ng mga taga-Philippine Ports Authority. PPA, pinabulaanan ng haka-haka. 65 bahay sa Norala, South Cotabato, sinalanta ng buhawi. 3 patay sa pag-aamok at walang hapas sa pamamaril ng isang lalaki sa isang kantin sa Alaminos, Pangasinan. Sa Florida sa Amerika, ina, pinagbabaril ang 4 niyang anak bago binaril ang sarili. At matapos hangaan sa international music scene dahil sa galing niya sa pag-awit, Charisse, pag-compose naman daw ng kanta ang pagtutuunan ng pansin. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, mga igan, isang bata po ang nahulog mula sa sinasakyang jeep nang bumangga ito sa sinusundang SUV sa Ortigas, Pasig City. May live report si Laban Yuver. Love. Igan, isa na namang aksidente ang nahuli nga dito sa CCTV at ang dahilan, pumalya pong preno. Nitong linggo lamang, ika-13 po ng Mayo, bandang alas 9 ng umaga, isang banggaan po ng ang huli po sa CCTV. Kaya naman dyan po sa Pasig C3 sa Ortigas Avenue Corner, Green Meadows, Pasig. Sa bandang kaliwa, mapapansin po na nakahinto na ang ilang mga sasakyan dahil nakapula na ang traffic light. Kaya naman ang paparating na puting SUV ay huminto na rin. Ngunit ang kasunod na pampasaherong jeep ay tila mabilis pa rin po ang takbo, kaya panahulog sa kalsada ang batang bitbit ng lalaki na nakaupo sa harap ng nasabing jeep. Tsaka po ito bumangga sa likod ng puting SUV. Nawasak po ang likod na bahagi ng SUV at ang unahang bahagi naman ng jeep. Agad namang sumaklolo ang ambulansya at dinala ang batang nahulog sa pinakamalapit na ospital. Dumating din po ang MMDA at local traffic enforcers ng Pasig para umasisti sa nasabing aksidente. Ayon sa traffic enforcer, nawalan ng preno ang pampasaherong jeep. Sa ngayon, iniimbestigahan pa rin po ang nasabing aksidente, maging sa maaaring makaharap ng jeepney driver sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries. Mag-ingat po tayo mga kapuso sa ating pagdadrive. Yan po muna aking pinakahuling update mula po dito sa Cubao. Balik sa iyo, Igan. Yan. Maraming salamat, Laban Yuver. Samantala, 10 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 15,000 piso ang natangay sa isang grocery store sa Maynila. Ang suspect nagpanggap bilang empleyado ng rice dealer at sinabing inutusan daw siyang i-pull out ang sako-sakong bigas dahil may bubog daw ang mga ito. Narito ang exclusive report ni Micaela Papa. Kita sa CCTV ang bagong modus ng mga kawatan ng biktimahin ng grocery store sa Road 10, Tondo, Manila. Ang tinangay, hindi pera o mga alahas, kundi sako-sakong bigas na aabot sa 15,000 pesos ang halaga. Ayon sa kahera, isang nagpakilalang Ronnie ang tumawag at nagpakilalang dealer nila. Papalitan daw nila ang sako-sakong bigas na i-deliver dahil nahaluan daw ng bubog. Ididemanda na ako. Siyempre ako naman nahabag yung damdamin ko. Ilang minuto lang dumating ang isang nagpakilalang Johnny Francisco na kukuha raw sa bigas. Sa unay kinakausap pa ang mga tauhan ng grocery. Ngunit kinalaunan, animoy nagmamando na lang itong si Johnny sa paglilipat ng bigas sa isang taxi. Huling-huli sa CCTV camera kung paano kinuha nito nga umanong Johnny Francisco itong mga sako ng bigas at ang ginamit nga niya ay hindi truck tulad ng sinabi nung kausap nila sa telepono, kundi taxi lamang. At ayon nga dun sa cashier, pati yung brand ng bigas at ilang sako yung i-deliver sa kanila, alam nitong mga manlolokong ito. Kung kaya naman ayon sa pulis, posibleng pati yung dealer tiniktikan na nitong grupong ito. Napag-alamang hindi pala tugma ang number ng dealer na si alias Ronnie sa number ng totoong dealer na kinukuhaan nila. At nang tawagan nila ang tunay na dealer, sinabi nitong wala namang bubog sa dineliver na bigas at wala ring pinadalang tao upang kunin ang mga sako. Pag na-trace natin yung sa plaka niya, tsaka yung sa cell number, yun ang ipapollow up muna natin sa LTO. Basta wag po tayo magtiwala basta-basta. Tumawag kayo sa malapit na presinto para ma-respond yan po ng mga kapulisan natin. Para
Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Nanghihinala po ang ilang residente ng Isla Puting Bato na sinadya umano ng mga taga-Philippine Ports Authority ang malaki ang sunog sa kanilang lugar noong Biyernes. Ang PPA ang may-ari ng lupa. Mari naman pinabulaanan ng PPA na may kinalaman sila sa nangyaring sunog. Darito ang report. Yan yung mga nagtangka silang maggawa. Ilang araw nang palaisipan sa mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kung muli pa ba silang makapagtitirik ng kanilang bahay sa lupain ng Philippine Ports Authority o PPA. Dahil doon sa tuwing may makakakita sa kanilang may mga bitbit na materyales, pinipigilan umano sila ng mga tauhan ng PPA na maipasok ang mga ito. Kahapon, inarkila raw ang kuliglig ni Bernardo Sumikad ng isa niyang kapitbahay. Doon isinakay ang mga kahoy na sana'y gagamitin para sa pagpapatayo muli ng bahay. Una, humarang sa amin yung gwardiya. Saan daw dadaling ako? Doon sa break. Ngayon, sabi naman ng kinausap na kaagad ng may-ari ng kahoy. Sabi hindi daw pwede, pinagbawal. Dumating din yung PPA na sila daw inuutusan lang sa mataas na bawal daw ang kahoy. Ipasok doon kahit isang piraso. Hindi talaga pwede yan na pagbawalan nila kasi paano yung mga tao dyan? Magpapaulan na lang yan? Noong Biyernes, habang nilalaman ng sunog ang Isla Puting Bato, isang babae raw ang lumapit kay Kagawad Bong Parse na tila nanginginig at takot na takot sa mga nasaksihan nito. Kitang-kita ko kung paano sinunog. Yung time nga na yun, tapos may isang lalaki na lumapit, sinampal yung babae. Okay, ang ginawa ko, doon sa mga tanod na kasama ko, noong time na yun, pinabantayan ko yung babae. Pero pagdating sa pusa, tikom na daw ang bibig nito. Kaya lalong hindi tuloy alis ang haka-haka ng mga residente na baka may kinalaman nga ang PPA sa insidente ng sunog. Umamin ng PPA na pinipigilan nga nila ang muling pagtatayo ng mga bahay doon para na rin daw sa kapakanan ng nakararami. Pero mariin nilang pinabulaanan na may kinalaman sila sa nangyaring sunog. Malayo na gawin naman ng PPA. Hindi naman siguro, bakit naman tayo aabot ng gano'n na para lang, anong unang-una, pag-iisip lang ng hindi tama yun sa English yan, deranged mind yan. Para saktan mo yung kapwa mo, susunogin mo. Sana din na kung sino man ang mga taga-patid, naintindihan naman din sana nila na yung lugar na nangyari, kung saan man nangyari, tinatawag na natin na commercial area na kailangan mong protektahan para sa kapakanan din ng ibang tao. Kasi kung sila napagbigyan mo na, okay, yung mga nakarang taon, pinayagan muna namin sila na doon. Pero na-compromise din namin yung safety ng mga riding public. Kasi kung sumadsad na yung Negros, kunwari, God forbid, paano? Sino sisisin? Hindi kami pa rin. Kasi paano sasadsad? Paano ha? Yung silt na, yung dumi at lahat, doon na napupunta. Ang Manila Fire Department, wala pa raw natatanggap na complaint na magdidiin sa PPA. May naririnig lang kaming balita na may nag-aaway, kaya lang, wala namang gustong tumayo. Ang tumayo lang talaga na witness natin is si Mr. Romy Paa. Base sa statement ni Romy Paa na nakuha ng Manila Fire Department Intelligence and Investigation Branch, posibleng sumiklab ang sunog sa kandilang pinaglalaroan ng isang bata. Bata lang po naglaro ng kandila, sinindihan ng mga bata ng lighter at hindi alam ng mga magulang na naglaba doon sa baba. Sa itaas sila, yung mga bata, yung ano. Sa ngayon, ang tiyak ay inaayos na ang magiging relokasyon ng mga residente sa sunugan. Nakikipag-dialogue tayo sa National Housing Authority na kung maaari mabigyan